Hindi ako magiging mabuting asawa sa kanya. Mahati lang ang oras ko sa pagitan niya at ng aking trabaho. Hindi ko kayang iiwan ang trabahong naghihintay sa akin. Hindi ko alam. Naguguluhan ako. Sagot ko dito. Kayo lang ang makakasolve ng problemang ito. Mag-usap kayong dalawa. Pero sisiguraduhin niyo lang na kung ano man ang magiging desisyon niyo, walang masasaktan. Sagot nito. At agad na tumayo mula sa pagkakaupo. Mabilis itong naglakad palayo sa akin. Napabuntong hininga ko. Itinoon ko ang buong pansin ko sa pagkain nang bigla akong lapitan ni Christian. Nagulat pa ako nang bigla ako nitong hawakan sa kamay ko at mabilis na hinila sa medyo tagong lugar ng mansyon. Seryoso ang mukha nito at hindi ko alam kung bakit. Pero hindi ako pakakabog. Ngayon pa lang dapat magkalinawan na kami. Ano to? Siguro aware ka na bago pa naglabas ng statement kanina si Grandpa. Agad na wika ko kay Christian. Sabay piksi para mabitawan ako nito. We're getting married. At wala akong idea na balak pala itong ipaalam ni Grandpa ngayong gabi sa lahat ng mga bisita. Isa pa hindi ka naman tumutol. So it means pumapayag ka. Casual na sagot nito. Tulala akong napatitig dito. Christian, paano ako makakatutol? Biglaan ang mga nangyari kanina. Saan ba nakuha ni Grandpa ang balita na may relasyon tayo gayong sa loob ng mahigit 5 taon ngayon lang ulit tayo nagkita? Asik ko dito. Hindi ko alam. Wala din akong alam sa mga nangyari ngayon. Pero isa lang ang nasisiguro ko. Masaya ako sa mga kaganapan na nangyayari ngayon. Mukhang si Grandpa na ang gumawa ng hakbang para hindi ka na mawala sa akin. Nakangisi nitong sagot. Anong ibig mong sabihin? Kahit anong gawin ko hindi ko maintindihan. Marami namang babae na pwedeng iharap sa kanila pero bakit ako pa? Hindi ba't sinabi mo sa akin noon na hindi ako ang type mong babae? Na malayo sa akin ang gusto mo? Pero bakit ganito? Tanong ko. Itinaas nito ang kanyang mga kamay at aktong hahawakan ng pisngi ko kaya umilag ako. Nakita ko ang biglang paglamlam ng mata nito bago sumagot. Sabi ko lang yun para mapagtakpan ang nararamdaman ko. Alam mo naman na hindi ka na iba sa pamilya at ayaw kong isipin ng ibang tao na nag-take advantage ako sa pagiging bata mo noon. I'm sorry. Pinagsisisihan ko ang bagay na yon, lalo na nang makita kong labis kitang nasaktan. Kaya nga pinilit kong makipag-ayos sa'yo nang nabalitaan kong papasok ka ng military. Kaya lang hindi ko akalain na matigas pala ang ulo mo at kung anong naisip mong gawin, walang sino man ang makakapigil. Hindi ka nga nagawang pigilin ng mga magulang mo. 'Di ba? Mahal kita noon pa man at masaya ko dahil si Grandpa na mismong gumawa ng hakbang para makasal tayo. Mahaba nitong paliwanag. Kitang-kita ko ang senseridad sa mga mata nito. Gayon pa man puno pa rin ang pag-aalinlangan ng puso ko. I'm sorry, pero naguguluhan pa rin ako. Parang ang bilis ng pangyayari. Kung alam ko lang na mangyayari ito, hindi na lang sana ako muna nag-leave sa trabaho at nagpakita sa inyo. Sagot ko dito. Biglang nagsalubong ang kilay nito at matiim akong tinitigan. So, ayaw mong pakasal sa akin? Sinasabi mo ba na wala kang nararamdaman sa akin kaya tumatanggi ka? Seryoso nitong wika. Napakahirap paniwalaan ng lahat. Ikakasal na tayo at hindi ko naman natandaan na niligawan mo ko. Wala sa sarili kong sagot. Huli na nang ma-realize ko kung anong nasabi ko na at hindi na pwedeng bawiin. Agad kong nahawakan ng aking bibig. Parang gusto kong kutusan ng aking sarili dahil sa padalos-dalos na salita na bigla kong nabitawan. Nakita ko ang pagsilay ng ngiti sa labi nito, tsaka tinitigan ako. Yun ba ang gusto mo? Sige, liligawan kita. Ngayon palang uumpisahan ko na para bago dumating ang araw ng kasal natin, sasagutin mo na ako. Nakangisi nitong sagot, naikuyom ko ang aking kamao. Pigil ko na upakan ito. Kung hindi ko lang naisip kung gaano kabait ang pamilya nito sa akin, baka nakatikim na ng sapak sa akin ito. Binubola mo ba ako? Hindi ako ang type mong babae kaya pwede bang huwag ka nang magkunwari? Inis na sagot ko dito. Natigilan ito at matiim akong tinitigan. Parang tanga lang. Ang bilis magbago ng emosyon. Sino nagsabi sa'yo na hindi ikaw ang type kong babae? Mukha bang hindi kita mahal? Sa palagay mo ba hindi ako masaya ngayon? Tanong nito. Parang gusto ko namang magpapadyak sa inis. Hindi ko alam kung sino sa aming dalawang lutang. Ako ba o siya? Kausapin mo si Grandpa.
Sabihin mo sa kanya na mali ang ginawa niyang announcement kanina. Utos ko dito. Seryoso akong tinitigan. No! Kung gusto mong i-correct ang sinabi kanina ni Grandpa, ikaw ang kumausap sa kanya. Ikakasal na tayo at hindi na mababago yun. Sagot nito. Paano ang trabaho ko, Christian? Iba na ang priority ko ngayon. 2 weeks lang ang leave ko and after New Year babalik na ako sa kampo. Sagot ko. Biglang nakita ko ang galit sa mga mata nito sa sinabi kong yun. Hindi na ako papayag na babalik ka pa sa serbisyo. Kalimutan mo ng trabahong yun, Carmela. Isang malaking kalokohan ang hinayaan kitang pumasok sa ganoong uri ng propesyon. 5 taong kitang pinagbigyan tungkol sa bagay na yan. At siguro naman sapat na yun para mag-focus ka sa kasal natin at pagiging asawa ko. Sagot nito. Anong kalokohan na sinasabi mo? Hindi kalokohan ang desisyon ko na pagsilbihan ng bayan. Masaya ako sa ginagawa ko. At ngayon palang sabihin mo sa lolo mo na walang kasalan na mangyayari. Sagot ko. Nakita ko ang pagngisi ni Christian. Kasabay ng pagdilim ng mukha nito. Halatang hindi ito masaya sa aking nasabi. Wala akong pakialam dahil hindi ko din alam kung magsasaya ba ako o malulungkot sa isiping magiging asawa ko na ito. Baka mamaya nakikisakay lang ito sa issue at sa sobrang pagmamahal nito sa kanyang grandpa. Wala itong choice kundi pagbigyan ng matanda. Hindi ka na pwedeng umatras. Wala ka nang magagawa pa kundi magpakasal sa akin at sumunod sa gusto ko. Mag-resign ka na bukas din dahil yun ang tama. Giit nito. Matalim ko lang itong tinitigan at nagpa siyang talikuran ito. Mukhang walang mangyayari sa pag-uusap namin na ito. San ka pupunta? Hindi pa tayo tapos mag-usap. Wika nito sabay hawak sa aking braso. Galit ko naman itong nilingon pero nagulat ako dahil biglang lumapat ang labi nito sa labi ko. Agad na nanlaki ang aking mga mata. Walang ya. Itong kauna-unahang halik ko. Agad ko itong naitulak dahil sa matinding pagkagulat. Tumaas ang aking mga kamay dahil akmang sasampalin ko ito. Pero mas mabilis niya akong kinabig payakap at muling naglapat ang aming mga labi. Mas malakas kumpara sa akin si Christian. Para namang biglang nanlambot ang tuhod ko sa kakaibang sensasyon na nararamdaman. Mas nagiging mapusok ang paraan ng paghalik nito sa akin. Pinilit nitong ibinubok ang mga labi ko gamit ang kanyang bibig. Kaya naman biglang may naramdaman akong kakaibang init na lumukob sa buo kong pagkatao. Naging blanko ang utak ko at nagiging sunod-sunuran ang labi ko sa ginagawa nitong paghalik sa akin. Naramdaman ko na lang na tinutugon ko na siya. Ginagaya ko ang galaw ng kanyang bibig na siyang nagpainit pareho ng aming nararamdaman. Para kaming mga uhaw na ginagalugad ang labi ng bawat isa sa amin. Mabilis akong natuto sa ginawa naming halikan at mapusok na tinutugon ang bawat galaw ng aming labi. Hindi ko alam kung ilang minuto nang magkalapat ang aming labi. Pero habol ang aming hininga nang maghiwalay kami. Kakaibang kislap ng mga matang nakikita ko kay Christian habang matama na nakatitig sa aking muka. Bigla akong natauhan. Nag-init ang aking muka dahil sa matinding pagkapahiya. Kaya naman agad akong nag-iwas ng tingin. Alam kong mahal mo pa rin ako. At hindi kayang i-deny yun ng mga tugon mo sa akin. Nakangiti nitong wika. Napakagat naman ako ng aking labi sa sinabi nito. Wala na yata akong lusot dito. Parang gusto ko na lang lamunin ng lupa dahil sa matinding pagkapahiya. Uulitin ko. Hindi na ako papayag na muli kang bumalik sa military. Mag-resign ka na. Magiging Mrs. Villarin ka na. At ayaw ko na nakikita ko ang asawa ko na patuloy na humahawak ng baril. Wika nito. Hindi ako nakaimik. Pakiramdam ko kasi nangangatalan labi ko sa ginawa namin kanina. Inakbayan ako nito pabalik ng party. Wala na akong nagawa kundi ang magpatianod na lamang muna. Nahihiya kasi ako. Isang halik lang ni Christian bumigay na agad ako. Grabe, ang lakas pa rin ng epekto nito sa akin. Sa kabilang dako naman ay napansin ko ang seryosong pag-uusap nila Daddy at Tito Gio habang umiinom ng alak. Hindi ko na nakita sa kasiyahan si Ayan, Bella at Ate Miracle. Marahil ay umuwi na sila or inaasikaso ang kanilang mga anak. Isa-isang nagsiuwian na din ng mga bisita. Sila grandpa at grandma naman ay masaya pa rin kausap ang mga magulang ni Kuya Rafi. I can't believe you, Carmela. Anong sinasabi mo na ayaw mong pakasal kay Christian? Alam mo ba kung gaano kalaking iskandalo tong ginawa mong pagtanggi? Dumadagong-dung ang boses ni Daddy sa buong bahay habang sinasabi ang katagang yon. Kakarating lang namin galing sa Villarins Mansion.
At pagkapasok pa lang namin dito sa bahay, binanggit ko kaagad sa kanila ang tungkol sa gusto kong pagtanggi sa kasal na magaganap sa aming dalawa ni Christian. Although hindi pa naman napag-uusapan ng detalye sa kasalan na yon. Pero since nai-announce na ang tungkol sa aming engagement, anumang araw ay pupunta na sa bahay namin ng mga bilyarin para mamanhikan. Ayaw ko nang hintayin pang araw na yon, kaya ngayon palang sinasabi ko na ito kay Mami at Daddy. Pero mukhang malaking disappointment at sama ng loob ang magaganap sa amin ngayon. Pero ipinagdasal ko na sana maintindihan nila ako. Dad, please, nasa kalakasan pa ako ng aking propesyon na gusto kong tahakin. Ayaw ko pang pakasal kay Christian dahil hindi din magiging maayos ang magiging pagsasama namin. Wala akong balak na mag-resign sa trabaho ko ngayon dahil nag-e-enjoy akong magsilbi sa bayan. Sagot ko, lalong naningkit ang mga mata ni Daddy sa sobrang galit. Agad namang napalapit sa amin ang nag-aalalang si Mami. Ano bang problema mo, Carmela? Ang akala pa naman namin magiging masaya ka sa naging engagement yung dalawa ni Christian, pero mukhang kabaliktaran naman ang mga nangyari. Bakas din ang galit sa boses ni Mami sa sagot nito. Ma'am, hindi ko hiniling ang bagay na yon. Hindi ko nga alam na may proposal o ano pa man ang tawag sa mga mangyayari kanina. Sagot ko naman. Pinag-usapan na to ng magkabilang pamilya bago ka pa bumalik dito sa Maynila, Carmela. Sa kagustuhan namin at tumigil ka na sa propesyon mo, nakipagkasundo kami sa mga bilyarin na ipakasal na lang kayong dalawa ni Christian. Tutal matagal ka na niyang hinihintay. Alam namin na mahal ka niya dahil sigurado kaming magiging masaya ka sa piling niya. Hindi na siya iba sa atin, kaya naman tiwala kami na mahihikayat kanyang umalis na sa army at mamuhay kasama namin. Sagot ni Mami. Araw-araw halos pinapatay ako sa matinding pag-aalala sa'yo. Hindi mo man lang ba naisip na masyado kami nag-aalala sa'yo tuwing may misyon kang pupuntahan? Patuloy na litanya ni Mami. Napailing ako. Kung ganoon may plano na pala talaga silang ipakasal ako kay Christian. Alam na din ito nila Mami at hindi man lang nila binanggit sa akin bago kami pumunta ng party. I'm sorry Ma'am, Dad. Buo na ang desisyon ko. Walang kasalang mangyayari sa pagitan namin dalawa ni Christian. Sagot ko. Oo, mahal ko siya. Pero hindi ibig sabihin nun tatalikuran kong sinumpaan kong tungkulin sa bayan. Marami na akong sinakripisyo sa propesyon kong ito. At hindi ko basta-basta ito matatalikuran. Seryoso kong sagot. Laglag ang balikat na napaupo si Daddy sa sopa habang napapailing. Samantalang naguunahan naman sa pagtulo ang luha sa mga mata ni Mami. Ano bang nangyari sa'yo, Carmela? Lahat naman binigay namin sa'yo. Pero bakit napakatigas ng ulo mo? Galit na sigaw ni Mami. Hindi ako sumagot habang pilit na pinipigilan ang pagtulo ng luha sa aking mga mata. Mahal na mahal ka namin, anak. Pinagbigyan ka namin na pumasok sa military kahit nalabag ito sa aming kalooban. Pero sana naman sa pagkakataon na to kami naman ang iyong pagbigyan. Tama na. Pagod na ako sa pag-aalala sa iyo tuwing may gera kang pinupuntahan. Pakiramdam ko anumang oras pwede kang mawala sa amin ng tuluyan. Nagsusumamong wika ni Mami. Sorry, Mom. Mahal na mahal ko kayo ni Dad. Pero sana maintindihan nyo din na ito ang gusto kong tahaking buhay. Alam kong mahal nyo ako dahil hindi kayo nabigo na iparamdam yan sa akin. Pero sana naman patuloy nyong maintindihan ang gusto ko. Sagot ko naman habang hindi ko na mapigilan ang pagtulo ng luha sa aking mga mata. Pinilit ka naming intindihin, anak. Pero ikaw itong hindi kami naiintindihan. Wala kaming hangad kundi magiging maayos ang buhay mo. Pero bakit napakahirap mong maintindihan yun? Patuloy na umiyak na wika ni Mami. Mom, please. Alam kong nagiging matigas ang ulo ko. Pero ito ang gusto ko. Dito ako masaya. Mahal ko ang trabaho ko, Mom. At kahit na mahal ko din si Christian, hindi ibig sabihin nun na iiwanan ko na lang ang gusto ko. Mas matimbang sa puso ko ang trabaho ko. Lumuluha ko ding wika. Pwes, kung hindi ka talaga namin mapipigilan, umalis ka na sa bahay na ito, Carmela. Tutal naman hindi ka nakikinig sa amin. Gawin mo lahat ng gusto mo. Wala nang dahilan pa para magsama-sama tayo bilang isang pamilya. Kung ganyan din lang katigas ang ulo mo. Galit na wika ni Daddy. Natigilan naman akong napatingin dito. Gulat naman na napatayo si Mami dahil sa sinabi ni Daddy. Joey! Naririnig mo ba yung sinasabi mo? Anak natin si Carmela at hindi pwedeng gawin mo sa kanyang bagay na ito.
Galit na wika ni Mami kay Daddy. Lalo naman akong naluha. Wala na tayong magagawa tungkol sa bagay na yan, darling. I'm sorry pero itong pinakamabisang paraan para sa ating lahat. Hayaan na natin si Carmela sa gusto niyang tahakin sa buhay. Mahigit 5 taon na natin siyang pinilit na intindihin at pinagbigyan. Pero mukhang itong makakapagpasaya sa kanya. Kaya ano pa nga bang magagawa natin? Seryosong wika ni Daddy. May ilang luha akong nakitang bahagyang pumatak mula sa mga mata nito. Katunayan na nagpipigil din itong umiyak. Parang kinurot naman ang puso ko sa mga nakikita ko ngayon. Pero hindi pwedeng ang gusto nilang sundin ko. Kailangan kong manindigan sa lahat ng gusto kong maabot sa buhay. Darating ang araw na maiintindihan nila ako. Kahit anong mangyari, anak nila ako at mga magulang ko sila. Kaya umaasa akong magkakaayos din kami balang araw. Sorry Dad, Ma'am. Huwag po kayong mag-alala. Kakausapin ko bukas ang mga bilyarin. Ako mismo magsasabi sa kanila tungkol sa pagtanggi ko sa kasal namin dalawa ni Christian. Malungkot kong wika at mabilis naglakad palabas ng bahay. Patuloy ang pagtulo ng luha sa aking mga mata. Pero ganun talaga. Hindi sa lahat ng oras maiintindihan ka ng mga mahal mo sa buhay. Carmela, anak! Narinig kong sigaw ni Mami. Isusuot ko na sana ang helmet ko pero muli ko itong ipinatong sa big bike ko. At tiningnan ng papalapit na si Mami. Patuloy ito sa pag-iyak at agad akong niyakap ng makalapit sa akin. Anak, ang sakit ng ginawa mong ito sa amin. Pero lagi mong iisipin na nandito lang ako na iyong ina. Mahal na mahal kita at maghihintay ako sa pagbabalik mo. Wika ni Mami sa kabila ng malakas nitong paghagulgol. Tinapik-tapik ko naman ang likod nito habang patuloy din ang pag-agos ng luha sa aking mga mata. I'm sorry, Mom. Promise. Sa bawat misyon na pupuntahan ko, ikaw ang gagawin kong inspirasyon. Huwag po kayong mag-alala, palagi akong mag-iingat. Babalik akong buhay sa bahay na ito. Pangako. Wika ko at kumalas na sa pagkakayakap dito. Agad kong isinuot ang helmet at pinaharurot ang big bike palabas ng bakuran namin. Hindi ko na nilingon pa si Mami. Masakit para sa akin na umiiyak ito. Pero ano pa nga bang pwede kong gawin? Pagdating ko sa aking kondo sa Mandaluyong ay agad akong dumiretso sa aking ref. Naglabas ako ng ilang bote ng beer at agad na binuksan at tinungga ang laman. Mapait akong napangiti habang nakatanaw sa kawalan. Siguro iisipin ng iba na baliw ako. Natanga ako. Anak ako ng isang bilyonaryo pero mas pinili kong matulog sa mga kabundukan. Pwede naman sana akong mamuhay ng parang prinsesa. Lalo na kapag magpakasal ako kay Christian. Pero anong magagawa ko? Mas lamang ang sigaw ng puso ko tungkol sa ngalan ng tungkulin sa bansa. Alam kong kapag tuluyan akong magpatali kay Christian, mapipilitan akong mag-resign sa trabaho ko. Which is ayaw kong mangyari yon. Ayaw kong may isang tao na diktahan ako sa mga gusto kong gawin sa buhay ko. Kaya kahit na masakit, wala na siguro akong magagawa pa kundi kalimutan siya. At ituon ng atensyon sa napili kong propesyon. Hindi pwedeng dalawang piliin ko dahil imposibleng pagsabayin ng bagay na yon. Sana mapatawad ako ng lahat sa magiging desisyon kong ito. At sana hindi ko pagsisihan ang gusto kong tahaking landas. Kinaumagahan sakay ng aking big bike agad akong bumiyahe papunta sa mansyon ng mga bilyarin. Mas maaga, mas maganda. Ayoko nang patagalin pa ang lahat. Gusto ko nang ipaalam sa kanila kung anong gusto ko. Pagdating sa mansyon ay agad akong sinalubong ng nakangiting si Tita Marian. Nasa mini garden ito kasamang bunso nitong anak na si Rafael. Hello Ate Carmela! Bati pa sa akin ang cute na si Rafael. Nakangiti naman akong gumanti ng bati dito. Sabay pisil ng cute nitong pisngi. Napahagikik ito bago sumama sa nakaantabay na kasambahay. Maaga ka yata ngayon Carmela. Mukhang tulog pa si Christian dahil hindi pa siya bumababa ng kwarto. Gusto mo bang ipatawag ko siya? Nakangiting wika ni Mami Marian. Pagkatapos kong makipagbeso dito, agad naman akong umiling. Tita, pwede ko po ba kayong makausap ng masinsinan? Tanong ko, nawala ang ngiti nito sa labi at seryoso akong tinitigan. About what? Tanong nito. Nagpakawala muna ako ng malakas na buntong hininga bago sumagot. About sa kasal namin ni Christian. Sagot ko. Well, plano namin na pumunta sa bahay niyo mamayang hapon para sa official na pamamanhikan.
May gusto ka bang sabihin ngayon? Tanong nito. Mukhang wala pa itong ideya sa napag-usapan ng pamilya namin kagabi. Siguro hindi pa nababalita ni Mami dito tungkol sa naganap na pagtatalo sa bahay kagabi. Tita, gusto ko po sanang hilingin na wag na munang ituloy ang kasal namin. Sagot ko. Nakita kong pagkagulat ni Tita Marian sa sinabi ko. Ilang segundo din itong hindi nakaimik bago nagsalita. Bakit? Ayaw mo ba sa kanya? Hindi mo ba mahal ang anak ko? Seryoso nitong tanong. Agad naman akong umiling. Hindi po kasi pwede, tita. Mas matimbang sa akin ang tawag ng tungkulin. I think this is not the right time para magpakasal ako. Sagot ko. Pero nai-announce na ni Daddy tungkol sa inyong dalawa ni Christian. Mahirap nang bawiin lalo na't na-publish na sa ilang pahayagan. Sagot ni tita. Natigilan ako. I'm sorry. Ako na lang pong kakausap kay Grandpa kung papayagan niyo po ako. Ako na lang pong magpapaliwanag sa kanya. Sagot ko naman. Nakita kong pag-aalangan sa mukha ni tita bago ito sumagot. Hayaan mo munang kausapin ko si Gio tungkol dito. Hindi ako pwede magdesisyon tungkol sa bagay na yan. Sagot ni tita. Napatango naman ako. Agad itong pumasok sa loob ng mansyon. Wala pang 5 minuto pinuntahan ako ng isang kasambahay dito sa garden. Hinihintay daw ako ni Grandpa sa library. Kaya agad akong sumunod dito. Kinakabahan man pero pilit kong pinatatag ang aking sarili. Naabutan ko sa loob ng library si Grandpa at Grandma. Wala si Tita Marian at Tito Gio. Good morning po. Agad kong bati sa mga ito. Nakangiti naman silang tumango kaya agad na nawala ang kaba sa aking dibdib. Alam kong noon pa man ay mabait na ang pakikitungo nila sa akin. Itinuring na akong hindi iba sa kanilang pamilya. Kaya nahihiya ako ngayon at natatakot sa posible nilang maging reaksyon sa sasabihin ko. Grandpa, Grandma, nandito po ako dahil may importante po sana akong sasabihin. Paunang wika ko. Hindi ito umimik at sinanyasan akong maupo muna. Agad naman akong umupo sa bakanting sopa at muling nagsalita. Gusto ko po sanang wag munang magpakasal kay Christian. Wika ko sa bayo ko. Hindi ko kayang makita ang kanilang magiging reaksyon. Nahihiya ako. Bakit? Wala ka bang gusto sa apo ko? Narinig kong seryosong tanong ni Grandpa. Tumingin muna ako sa mukha nito bago sumagot. Mahal ko po siya. Pero mas nanaig sa akin ang tawag ng tungkulin sa bansa. Sorry po. Mahinang sagot ko. Ilang segundo itong hindi nakapagsalita. Kaya lalo akong kinabahan. Well, kung ano ang gusto mo, wala kaming magagawa. Hindi ka namin pwedeng pilitin, iha. Narinig kong sagot ni Grandpa. Parang gusto ko namang maluha. Baka sa boses nitong matinding lungkot na siyang kumukonekta papunta sa puso ko. At agad na nakadama ng guilt. Feeling cupid ako kagabi. Akala ko makikita ko na ikakasal ang isa ko pang apo sa gusto niyang babae. Pero mukhang sa pagkakataon na ito'y nagkamali ako. Nakangiti nitong wika habang mababa na agad lungkot sa mga mata. Nakakaunawa naman na tumango si Grandma Sarah. Wish you luck, iha. Tama si Grandpa mo. Hindi ka namin pwedeng pilitin. Pero sana dumating pa rin ang araw na kayong dalawa pa rin ng apo ko ang magkakatuluyan. Nakangiting sagot ni Grandma Sarah. Nahihiya naman akong napatango. Salamat po, Grandma. Grandpa. Wika ko sabay tayo. Tumango silang dalawa. Kaya agad kong tinungo ang pintuan palabas ng library. Parang gustong tumulo ang luha sa aking mga mata habang naglalakad palabas ng mansyon. Sobrang lungkot ng puso ko at pakiramdam ko may mali akong nagawa. Ikinurap ko ang aking mga mata para pigilan ang pagtulo ng luha. Totoo bang sinabi ni Mami sa akin na ayaw mo nang magpakasal? Natigilan ako nang marinig ko ang boses ni Christian mula sa aking likuran. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Hindi mo man lang pinaabot kahit na 1 linggo ang saya na nararamdaman ko. Actually, kahit 1 araw man lang. Ang lupit mo naman, Carmela. Muling wika nito. Agad akong nakaramdam ng awa dito. I'm sorry. Mahina akong sagot sabay harap dito. Malungkot akong napangiti habang kapansin-pansin ang pamumula ng mga mata. Halatang galing ito sa pag-iyak.
Sorry, yan lang bang masasabi mo pagkatapos ng ilang taon na paghihintay ko sa'yo? Wala ka man lang bang nararamdaman na kahit konting pagpapahalaga sa akin? O kahit naawa man lang? Sabihin mo sa akin, anong gusto mong gawin ko para pumayag ka na maging akin? Seryosong wika nito at tinitigan ako sa aking mga mata. Agad ko namang iniiwas ang tingin dito at marahan na umiling.